Ang pagkakaroon ng sariling bahay ay nananatiling mailap para sa marami nating kababayan. Grabe, Pangulong Bongbong Marcos, umarangkada na ang gintong pabahay para sa mga Pilipino. Ito ba ang walang nagagawa? Maraming kababayan pa natin ang nanguupahan ng walang katiyakan. Ang iba naman, walang sapat na proteksyon ang tirahan laban sa sakuna. Ang mga hamon na ito ang patuloy na tinutugunan ng DSUD. Grabe, Pangulong Bongbong Marcos, umarangkada na. Gintong pabahay, 50,000 na bahay para sa Pilipino. At ang tanong, wala daw siyang ginagawa? Pagbisita natin sa precast plant na ito ay isang hakbang patungo sa pagbuo ng mga tahanan sa ating bansa gamit ang makabagong teknolohiya. Dito po ay atin natunghayan ang isang napakahalagang proseso kung paano mas mapabilis ang produksyon ng mga housing unit. Akala mo ba walang nangyayari? Marami ang nagsabi, puro pangako lang daw. Pero teka, bakit parang may kakaibang ingay ngayon? Isang ingay na hindi chismis, isang ingay na ginto ang hatid. Hintayin mong marinig ito. Baka isa ka sa mabibiyayaan. Ang bawat Pilipino nangangarap ng sariling tahanan. Pero ang tanong, kailan pa? May mga plano, may mga pangarap, pero madalas hanggang drawing lang. Kaya nang marinig ang balitang ito, tila napataas ang kilay ng ilan. Talaga ba? Totoo na ito. Hindi ito drawing. Ito ay plano na may pirma, may lupa, may bahay. Pero hindi lang basta plano, hindi lang basta pangako. Ito ay 50,000 housing units. Yes, 50,000 tahanan, hindi lang sa papel, kundi sa mga probinsya kung saan ito higit na kailangan. Cavite, Pampanga, Bulacan, at Laguna, sa mga lugar kung saan umaasa ang maraming pamilyang Pilipino. Pero sino nga ba ang may pakana nito? Hindi artista, hindi influencer, kundi si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At sa ilalim ng kanyang administrasyon kasama ang Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD, umarangkada na ang Recalibrated 4PH program, pambansang pabahay para sa Pilipino. E paano naman yan? Baka puro media lang yan. Valid ang tanong, pero may sagot. Raymulan Lands Incorporated nag-commit ng 35,656 units at 8990/Deca Homes 9,498 units naman, at sa Fiesta Communities Incorporated 6,387 units. Mga actual developers ito na may kasaysayan ng pagtatayo, hindi drawing lang. Nagkaroon ng backlog, totoo, inaamin naman po. Pero pinagpupursigihan po ng pamahalaan ito na mabigay po ang maaaring pinakamaraming units or housing units para sa ating mga kababayan. Pero bakit ngayon lang ito nababalita ng ganito kalinaw? Simple, dahil ginagawang tahimik pero totoo. Hindi na ito pang eleksyon, hindi na ito pang hashtag lang. Ito ay para sa sambayan ng Pilipino na matagal na naghihintay, pero ngayon ay muling umaasa. Akala mo ba walang silbi ang gobyerno? Akala mo ba natutulog lang sa pansitan si Pangulong Bongbong Marcos? Iba pala kapag ginawa na, hindi lang sinabi. Iba pala kapag pinangatawan na. Iba pala kapag hindi lang puro press release, kundi may konkretong resulta. Pero teka, may mas malalim pa dito. Ang tanong ngayon, ikaw ba, handa ka na bang lumipat? Handa ka na bang makitang hindi lang sa Manila umiikot ang proyekto? Handa ka na bang maniwala ulit? Malinaw ang mga leksyon sa atin ng mga nagdaang buwan. At ang ikatlo, ang pagpursigi at pagbatyag ng Pilipino sa kabila ng mga hamong dumadaan. We have moved on from the reactive approach. Now we are not only proactive but predictive as well, aided by digital tools. The strategies of public-private supply chains, hubs and spokes, warehousing, automated production, and wide-scale pre-positioning of food and non-food supplies in LGUs have proven their efficacy. We have now established a network consisting of primary disaster resource centers in Luzon, in Visayas, and soon in Mindanao, 15 hubs, 76 spokes, and 919 last-mile facilities across the country, which makes up our nationwide disaster response infrastructure. Kasi habang nag-aalangan pa, may libu-libong pamilya na nag-aabang, may mga pundasyon ng sinusukat, may mga pader ng itinatayo. Oo, may mga issue, may kakulangan pa rin, pero hindi maikakaila, may ginagawa na. Hindi lang plano, may aksyon na. Hindi lang drawing, may development. Therefore,
Bago tayo magsabing walang magagawa, mas mainam sigurong sumilip muna sa ginagawa dahil baka ang hinahanap mong pag-asa itinatayo na pala ngayon sa ilalim ng araw, sa gitna ng lupa, isa-isa, tahanan, pangarap na unti-unting nagiging totoo. Grabe Pangulong Bongbong Marcos, umarangkada na talaga ang gintong pabahay. Ito ba ang sinasabi nilang walang nagagawa? In line with our digital transformation drive, our DICT continues to train our tech-savvy citizenry in high-impact tech skills to help them stay competitive in this ever-evolving field. AI is here to stay, and so we adopt it to harness its potential to enhance critical sectors, from our educational system to our industries. We have launched massive training programs for AI readiness, which have reached at least 1.8 million individuals, students, parents, and teachers alike. This success inspires confidence to further scale up our initiatives for AI literacy across all sectors. We must ensure our global competitiveness. Within and beyond the academe, we must inculcate in our youth the virtues of critical thinking, innovativeness, creativity, as well as the ability to find solutions to problems. Our targeted scholarships and funding grants are all aimed to encourage these trailblazing traits. Contests such as Young Creative Challenge, the NICE, and the Philippine Innovation Awards recognize their talent and their hard work. At the same time, we have to do more to protect our children. Mercy o God, at purihin ang ating Panginoon Diyos. 1:14 verse 2, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sana'y sinabi ko na sa inyo, ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Hindi lang pabahay mula sa gobyerno ang magandang balita ngayon, kaibigan. May mas dakila pang tahanan ang inihahanda ng ating Panginoon Hesus, isang tahanang walang hanggan. Habang tayo ay natutuwa sa mga programang tulad ng 4PH na nagbibigay ng konkretong pag-asa sa mga Pilipino, ipinapaalala sa atin ng 1:14 verse 2 na si Jesus mismo ang tunay na takapagtayo, hindi lamang ng bahay kundi ng ating kinabukasan. Siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ang sino sumasampalataya sa Kanya ay hindi lang magkakaroon ng tahanan dito sa lupa, kundi na walang hanggang tahanan sa langit. Kaya habang sinusuportahan natin ang mga proyekto para sa pabahay ng sambayanan, huwag nating kalimutan ang pinakamahalagang imbitasyon, ang manahan sa ating Panginoong Kristo at hayaang Siya ang maging pundasyon ng ating buhay. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pag-aalay mo ng tahanan, hindi lang dito sa lupa, kundi sa langit. Ikaw ang aming pag-asa, ang aming matibay na pundasyon. Tulungan niyo po kaming ipagkatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at manahan sa iyong pag-ibig magpakailanman. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin at iligtas niyo po kami sa inyo pong pagdating sa pangalawang pagkakataon at puspusin niyo po kami ng inyong pong banal na Espiritu at pakalinisin po nawa kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samuthiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon, bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.